Are you desperate for God? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna ng happy birthday si Sister Ederlina Crisostomo at hello po sa inyong buong pamilya. Now, yung topic po natin ay patungkol po kay Hannah. So natapos na po natin yung mga judges, natapos na rin po natin si Ruth and si Boaz. Ngayon naman po ang pag-uusapan natin ay patungkol po kay Hannah. At si Hannah po, para po sa kaalaman ng lahat, siya po yung nanay ni Samuel. Sino ba si Samuel? Kung mababasa niyo po no, sa Old Testament, meron kang makikitang 1st and 2nd Samuel. So, dalawang mahabang books po yun. Yung nanay po niya ay si Hannah. Now, tunghayan po natin kung ano po bang nangyari kay Hannah. Now, si Hannah po sobrang desperado siya na humingi ng tulong sa Diyos. Si Hannah po, ang asawa niya po ay si Elkanah. At si Elkanah po, may dalawa siyang asawa. Yung isa niyang asawa, maraming anak. Pero ito pong si Hannah, walang anak. At dahil po dito, si Hannah po ay madalas prinoprovoke. Kumbaga, yeah, irritable lagi, no? Dahil prinoprovoke siya o kumbaga inaasar, iniinis nung kabilang asawa, no? So, sabi po dito sa 1 Samuel chapter 1 verse 10, she was deeply distressed. Kasi nga, nung panahon nila, 'pag wala kang anak, eh, parang kahihiyan, 'no? Babae ka, may asawa ka, tapos wala kang anak. Parang isang malaking kahihiyan na iba kasi yun, eh, yung meron kang womb, pero hindi nagkaka-baby, 'no? So, she was deeply distressed and prayed to the Lord and wept bitterly. Talagang hinagulhol niya sa Panginoon. Talagang iyak siya ng iyak sa Panginoon. And verse 11, and she vowed a vow and said, O Lord of hosts, if you will indeed look on the affliction of your servant, and remember me, and not forget your servant, but will give to your servant a son. Humihingi siya ng isang anak na lalaki. Then I will give him to the Lord all the days of his life, and no razor shall touch his head. Alam niyo po si Hannah, talagang todo hagulgul siya sa Panginoon dito. Akala pa nung priest, lasing siya. At basta nagmumurmur lang siya doon. Pero hindi alam nung priest, talagang sobrang nagdadalamhati siya sa kanyang kalagayan. At dahil po dito, sinagot ng Diyos yung kanyang panalangin. Kaya po pag binasa niyo sa verse 20, sabi po rito, and in due time, Hannah conceived and bore a son. And she called his name Samuel, for she said, I have asked for him from the Lord. So ang ibig sabihin po ng Samuel ay para bang ano, yung during that time parang dininig ako ng Diyos, no? Parang ganun po yung equivalent niya, Samuel. So Samuel sounds like the Hebrew for heard of God, no? Pinakinggan ako ng Diyos sa aking mga panalangin. So ito po yung mga katuruan natin ngayong araw. Number 1 po, Hannah was desperate for God's help. Alam niyo po sa atin din po, no, kailangan matutunan talaga natin na maging desperado tayo, hindi sa tao. Madalas po kasi pag may problema tayo o may hinaing tayo o mayroon tayong pinagdadaanang pagsubok sa buhay, naging desperado tayo sa tao. Gusto nating kumapit sa tao, sa mga pwede nating malapitan. Pero alam niyo po, isa sa magandang bagay na pwede nating gawin, maging desperado lang tayo sa Diyos. Una, sa Diyos mismo, Lord, I want you and no one else. No? No one else and nothing else. Ikaw lang yung gusto ko. At yung Diyos ang ating kasapatan. Now at the same time, we also ask God for rescue, for help. At kung ano man ang pinagdadaanan natin mga kapatid, I hope itong devotion natin na ito ay mag-encourage sa atin na maging desperado, na humingi ng tulong sa Diyos. After all, wala naman talagang ibang makakatulong sa atin kundi ang Diyos. Kasi ang Diyos po ang gumagamit ng tao at ng mga bagay-bagay at sitwasyon para po tulungan tayo. Siya po yung may control
sa lahat ng mga nangyayari sa buhay natin. So maging desperado ka man, mas maganda na maging desperado ka na sa Diyos. Be desperate for God, be desperate for God's help. At unfortunately, no, maraming mga Kristiyano hindi nga desperado sa Diyos, hindi nga desperado sa ibang tao. Pero parang nasanay na lang, no? Parang okay, ang dami kong dapat ipag-pray pero hindi ko dinadala sa Panginoon out of desperation. Mga kapatid, alam niyo po, napakadami nating dapat ipag-pray. Kaya nga po yan po yung point number 2 natin eh. Hannah devoted herself to prayer. Si Hannah po, meron siyang mga dinadala, no? Mga pasanin. Lahat ng yun dinadala niya sa Panginoon out of desperation. Lord, ikaw lang talaga makakatulong sa akin. Alam niyo po, madalas po, dinadala talaga tayo ng Diyos sa sitwasyon na wala na tayong malapitan. Minsan, kapag kapit tayo ng kapit sa mga tao or mga bagay-bagay o sa pera o sa mga bagay na pwedeng makatulong sa atin, minsan lahat ng yun tatanggalin ng Diyos para ipakita sa atin na lahat ng kinakapitan natin, walang halaga yun. Ibig sabihin, hindi naman talaga sila ang makakatulong sa atin. Kaya nga po, lagi ko pong nababanggit, no? Sometimes God will bring you to the point of weaknesses if that is what it takes for you to trust Him. Dadaling ka talaga ng Diyos sa sitwasyon na weak, mahina, walang makapitan. Kung yan ang kinakailangan para malaman natin na, ang Diyos lang talaga ang ating magiging sandigan. So si Hannah po, yun po yung yung sitwasyon niya, no? Sino makakatulong sa kanya? Barren siya, no? Hindi siya magkaroon ng anak. Walang iba kundi ang Diyos. So out of desperation, ginugugol niya yung panahon niya sa pananalangin. So Hannah devoted herself to prayer at yan dapat yung ginagawa natin, mga kapatid. Alam niyo po, pag subukan niyo pong umupo right after this devotion, no? Kuha kayo ng ballpen tsaka papel. Subukan niyo po isulat yung mga prayer request niyo. Makikita niyo po, napakadaming dapat ipanalangin. Subukan niyo lang ilista ang bawat member ng pamilya niyo. May kanya-kanyang prayer request ka para sa kanila. Subukan mo ilista yung asawa mo, anak mo, kapatid mo, tito-tita mo, lolo-lola mo, magulang mo. Lagi meron kang prayer request para sa kanila. So, mga kapatid, kailangan talaga nating mag-spend time sa panalangin, no? Devote yourself to prayer, no? Katulad ni Hannah. Now, pangatlo po, Hannah received what she prayed for. Kagaya nga po sa verse natin, no? Sa 1 Samuel chapter 1, verse 20, yung ibig sabihin ng Samuel ay pinakinggan ako ng Diyos. Now, paano ka papakinggan ng Diyos? Di ka naman nagsasabi, no? Yan din yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Paano ka tatanggap kung hindi ka naman humihingi? So sabi ng ating Panginoong Jesucristo, kailangan mong kumatok para ikaw ay pagbuksan. Kailangan mong humingi para ikaw ay pagbigyan. No, kailangan mong makipag-usap sa Diyos para ikaw ay pakinggan. So si Hannah po, tinanggap niya po yung sagot sa kanyang panalangin kasi ginugugol niya yung sarili niya sa kanyang panalangin. Now, kaya po yung application po natin sa devotion natin na ito, 3 bagay po, no? Number 1 po, bring your desperation before God. Saan ka ba desperado? Alam niyo po, hindi magandang maging desperado. Pero kung magiging desperado ka, pinakamaganda sa Diyos. Now, be desperate for God. Yung Lord, hindi ako mabubuhay kung wala ka sa akin. Hindi ako mabubuhay, ayokong magpatuloy sa araw na ito, ayokong gumising ng umaga, ayokong magpatuloy sa mga hamon sa buhay, harapin ang hamon sa buhay kung wala ka. I want you. Be desperate for God. Now, at the same time, may mga bagay tayo talaga na, nagiging pasanin natin. Ito po yung isa sa klase ng desperation na dapat nilalatag natin sa harapan ng Diyos. Kahit lalaki ka, okay lang umiyak sa Diyos, no? Minsan kasi mga lalaki, brusko no? Hindi ako iyak, walang emotion, no? Pero si Hannah, babae siya, talagang humahagulgol siya sa Panginoon. Pero yung paghagulgol sa Panginoon, applicable yan sa lahat. Maging lalaki ka man o babae, bata o matanda. Now, bring your desperation before God. Pangalawa po, write down all your prayer requests. Isang napakaganda nga po ng application, very practical. Sulat niyo po yung mga prayer request niyo.
Na-share ko na po ito sa inyo dati 'no, pero kung mga bago pa lang nakikinig, maganda po yung may category. Halimbawa family, lista mo lahat ng mga miyembro ng pamilya mo, ta's yung prayer request mo para sa kanila. May category ka para sa education, may category ka para sa mga house bills, may category ka para sa mga kaibigan mo, may category ka para sa mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon. Isusulat mo lahat 'yun 'no, at ipagpe-pray mo sila. Ako nga may category ako para sa mga kaibigan ko ng mga babae na single 'no, na Lord bigyan niyo na po 'to ng mga love life 'no. May gano'n akong category sa aking, prayer list. So sa inyo po 'no, sulat niyo do'n pati mga goals. Ano bang mga goals ninyo? Ano bang mga dapat niyong gawin sa buhay? Nakasulat 'yun do'n. So write down all your prayer request. Ang maganda po 'pag sinusulat natin yung prayer request natin, ta's may date, nakikita din natin kung kailan sinasagot ng Diyos. Kasi minsan mabibisita natin 'yan, "Uy, pinag-pray ko 'to, sumagot ang Diyos sa aking panalangin, after 5 years 'no, after 10 years, minsan after 1 month, or minsan after 20 years." So, write down all your prayer request kasi 'yan din ang magiging testimony natin. Now, pangatlo po, trust God to answer in His time. Kagaya po dito sa 1 Samuel chapter 1 verse 20, "And in due time," meron talagang takdang panahon, "Hannah conceived and bore a son, and she called his name Samuel, for he said, I have asked for him from the Lord." Meron po talagang takdang panahon, merong due time. Yung due time po, yun po yung timing ng Diyos in His own time. Alam niyo po, totoo po na pag nanalangin ka, lagi talagang may sagot ang Diyos. Pero minsan yung mga sagot ng Diyos hindi natin gusto kasi may sariling plano ang Diyos. Kailangan nating manampalataya sa sagot ng Diyos sa ating mga panalangin. Pero laging may sagot ang Diyos. Pwedeng yes, pwedeng no, pwedeng you have to wait, no? Minsan kailangan mag-antay na mahabang panahon para sa sagot ng Panginoon. Kasi yung Diyos, He has His own timing. Why? Because He has His own wisdom. He has His own plan. And His plan is bigger than ours. Kaya talaga kailangan nating manampalataya sa timing ng ating Diyos. So, tatlong application lang po, no? Bring your desperation before God. Saan ka ba desperado? Ano ba yung mga dapat mo ipanalangin? Huwag mong tambayan yan, no? Huwag mong, kumbaga, you sleep over it, no? Kailangan, iisangguni mo talaga sa Panginoon, no? Ilatag mo sa Diyos. So, write down all your prayer requests and trust God to answer in His time. Now, para po sa ating discussion, are you desperate for God? Desperado ka ba sa Diyos? Yes or no? Why or why not? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. At para po sa ating dive deeper, dalawang tanong po isasagutin natin, no? The significance of women in the Bible. So, tingnan natin yung ilang mga babae sa Biblia kagaya ni Hannah. Tapos ano yung mga pinagkapareho nila? So, tingnan po natin yan sa dive deeper and pag-usapan din po natin yung connection between Hannah and Mary. So, si Hannah na ang anak niya si Samuel, si Mary na ang anak niya si Jesus Christ. So, what's the connection? Again, yung Biblia po, isang storya lang po yan, no? From Genesis to Revelation, at magkakakonect po yan. Hindi po, yung Biblia po, hindi po bits and pieces yan na magkakahiwalay. Isang storya po yan. At tatalakayin po natin yan sa dive deeper natin. So tayo po yung manalangin. Father God, I come before you with a desperate heart, knowing that you alone can help me. You see every burden I carry, even the ones I cannot fully express. Like Hannah, teach me to pour out my soul in honest and persistent prayer. Help me bring all my requests before you without holding back. Strengthen my faith to trust your perfect timing when answers seem delayed. Guard my heart from doubt and fill me with hope. Thank you for hearing me and working all things for good. I surrender everything to you. In Jesus' name, Amen and Amen.
Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na nakasubaybay po dito sa ating daily devotions. Na-appreciate ko po yung inyong presensya, yung inyong mga comments. Binabasa ko po yun. No? So, hindi ko man ma-replyan lahat pero na-appreciate ko po yung inyong mga comments. And special mention si Crystal Mad. No? Salamat sa iyo kapatid at salamat sa mga encouragement. At maging sa bawat isa sa inyo na laging naririto na tuwing umaga alas 5, maraming salamat po sa inyo. Now, kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. At wag po natin kalimutan, ibahagi po yung mga devotions natin sa ating mga kakilala, sa ating mga kaibigan, at sama-sama po nating ipakilala sino si Jesus sa kanila. Yun lamang po, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.